ayos at makalakad na mainam sa kanyang harapan. Tunay nga ang Panginoon ay mabuti. Mr. Pa, bigyan natin na mainam na palakpak ating Panginoon. Patuloy natin siyang i-welcome at purihin sa gabing ito. At alam natin ang presensya ng Diyos ay naroon palagi sa ating kalagitnaan. At sinabi niya na hindi niya tayo naiiwan at pinababayaan sa anumang mga kaparaanan o anumang bagay. Lalo higit sa kanyang mga gawain, alam natin ang Diyos ang gumagawa at kumikilos sa gabing ito. Bago po tayo dumako sa paunang panalangin natin, nais ko pa rin bumati sa ating mga kapatid na patuloy na nagmamasid at sumusubaybay sa ating live streaming. Isang dakilang gabi sa inyo lahat yan at nawa patuloy na ang Diyos ay gumawa at magpala sa bawat isa. Awitin natin ang instrument. Alam natin tayo isang instrumento na ginagamit natin Panginoon. Lahat ng bagay ay kanyang ginagamit. Miski ang karamdaman ay ginagawa niyang pinapahintulot niya upang ito isang instrumento para sa ating pananampalataya, para tayo tumatag at ikilos tayo, igiha tayo sa kalakasan ng ating kalalagayang spiritual. Do I please you, Lord? Is my life worthy of the gospel? Lahat po ay lahat tayo. Yes, oh God. Hallelujah. Reproach to the cause of Christ. And only want my life to be alive. In all my footsteps, walking beautiful way. Glory. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Jesus, Lord, I want to be whatever Yes, hallelujah, hallelujah. just hold me in your hand. For you know instrument longing to be played by you. The melody of love for all to hear. Glory. Sing, Lord, Yes, oh God. Hallelujah, hallelujah. your majesty, so that the world may see that you are living in Minsan pa ang Diyos ang instrument. Hallelujah. Instrument, Lord,
be played by you. A melody of love Glory, Lord. Hallelujah. to hear. Let me be pleasing, Lord, before your majesty, so the world may see that you are living in me. Yes, oh God. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord Jesus. Oh God. Purihin ka, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Tayo manalangin. Tumulog tayo sa Panginoon na may kabanalan, na may pagsusumamo sa gabing ito. Muli, Ama, kami nagpapasalamat, Lord. Tutong kami isa lamang instrumento sa iyong harapan, Panginoon. Salamat at lalo higit yung salita na ginamit mong instrumento upang ipahayag mo yung sarili sa amin at mahayag sa amin ang lahat ng bagay, Panginoon. At narito kami, Ama, na pagtanto namin, misi ang karamdaman ay pinahintulot mo, maging instrumento para sa aming pananampalataya, Panginoon. Miski ang mga pagsubok, mga kabag-abagan, Panginoon, mga Lord, mga kapighatian, ito itong naging instrumento upang kami yung tatagin, Panginoon, sa aming pananampalataya. Salamat po sa iyong pagkilos. Salamat po at narating namin ang ganitong kalalagayan, Panginoon. Salamat, inilayo mo kami. Pagkambat kami yung inilayo, hindi mo kami iniwan, Panginoon. Tinuruan mo kaming lumangoy, sabi nga sa isang awit. Ngunit hindi mo kami inabayaang malunod, Panginoon. Binigyan mo kami ng bahay, isang lugar na panambahan namin. At doon ay itinatag mo ang aming pananampalataya, Panginoon. Niyangat mo kami at hindi mo kami nabayaang bumaksak, Panginoon. Salamat po sa lahat ng iyon, O Diyos. Patuloy ka namin, Lord, na itinataas sa gabing ito. Tuloy kayo isang dakila sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat po, Panginoon, at awang tunto namin ang mga bagay, Lord, na nagawa namin sa nakaraang taon, Panginoon. Kaya mo maging hagdang bato ito upang kami makaangat. May hakbang namin ang tuloy-tuloy ang aming pananampalataya at makita namin, Panginoon, ang iyong kaluwalhatian, ang katuwiran mo na sa amin, Panginoon, ay bumubungad ang sinag ng liwanag, Panginoon. Salamat po sa iyong mga ginagamit, Lord. At totoo, Lord, kami pinagpapala, Panginoon. Salamat at meron kami matatag at nakalalagayan upang sa gabing ito, Panginoon, makamtam namin muli aming mga pangangailangan. Salamat po, gamitin mo po ang bawat isa, maging instrumento upang, Panginoon, maging makabuluhan ng gabing ito para sa amin, Panginoon. Isa pa muli sa iyo na pinagkakatiwala ang lahat ng ito, Panginoon. Tatabi namin ang anumang gawa ng kaaway, sakupin mo ang gusaling ito na iyong presensya at patuloy mo kami yakapin na yung mga bisig. Nang sa gayon, Panginoon, hindi na kami makawala sa iyong presensya, Panginoon. Maraming pong salamat sa pamuli. Itinataas namin na yung dakilang pangalan sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ito po aming dalangin. Amen. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank God. Hallelujah, Brother Bonnie. Bless you, brother. Bago tayo magsimula, kamayan natin ang buong higpit, buong saya, buong galak ang ating mga kapatid. God bless you, brother. God bless you, sister. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Purihin ang Panginoon. Amen. Thank you, Lord Jesus. Habang inahanda ni Sister Esther yung hold to God, I'm changing hand. Hallelujah. Dahil kamay lang ng Diyos ang dapat nating panghawakan. Kumapit lang tayo sa kamay ng Diyos. Hallelujah. Dahil sinabi niya po dito sa mga awit 27:5, sapagkat ang kaarawan ng kabagabagan ay iingatan niya ako ng lihim sa kanyang kulandong. Sa kublian ng kanyang tabernakulo ay ikukubli niya ako. Kanyang itataas ako sa ibabaw ng isang malaking bato. Papahayagan. Amen. Kaya purihin natin ang Panginoon. Sambahin natin siya. Pasalamatan natin siya. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hold to God. I'm changing.
to God I'm changing hands. Oh, to God I'm changing hands. Build your hope on things eternal. Oh, to God I'm changing hands. Kamay ng Diyos ang hawakan. Kamay ng Diyos ang hawakan. Kamay ng Diyos ang hawakan. O huwag umasa sa sanlibutan. O kamay ng Diyos ang hawakan. Sa dulo ng paglalakbay, sa dulo ng paglalakbay, kung sa Diyos naging tapat, o may tahanan kang naghihintay doon sa kabilang buhay. O kamay ng Diyos, o kamay ng Diyos ang hawakan. Hallelujah! Yes, Lord! Kamay ng Diyos ang hawakan. Huwag umasa sa sanglibutan. O kamay ng Diyos ang hawakan. Hiyas ng mundo'y, o hiyas ng mundo'y huwag nasain, pagkat sila'y lilipas din. O hanganapin yaman sa langit, o ito'y hindi magmamali. O kamay ng Diyos, yes, o kamay ng Diyos ang hawakan. O kamay ng Diyos ang hawakan. O huwag umasa sa sanglibutan. O kamay ng Diyos ang hawakan. O minsan pa kamay ng Diyos. O kamay ng Diyos ang hawakan. O kamay ng Diyos ang hawakan. O huwag umasa sa sanglibutan. O kamay lang ng Diyos ang hawakan. O kamay lang ng Diyos ang hawakan. Amen! Pag tayo'y nakaangkla sa salita ng Diyos, ang kamay ng Diyos ay hindi mawawalay sa atin. Hallelujah! Sino ang nagagalak? Ang lahat po'y purihin natin ang Panginoon dahil sinabi niya sa kanyang mga salita na tayo nandito hindi sa ating paglalaro. Ito'y totoo. Ito'y salita. Ito'y nasa mga awit siya. Siya'y sumasama sa ating mga kalipunan. Siya'y espiritu. Siya'y nandito ngayon. Kaya sambahin natin siya ng buong puso natin. Kung maaari, itaas natin ang ating mga puso, ang ating mga kaluluwa, ang ating buong pagkatao sa Panginoon. Dahil nandito siya sa ating kalagitnaan. At pag ang pagnanasa natin ay ibinigay natin sa Panginoon, ang lahat ng karamdaman ay maaalis. Ang lahat ng mga problema ay malulutas. Oh, hallelujah, Lord Jesus. Kahit sampahin natin ang Panginoon ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa. Hallelujah, Lord Jesus. Inaasahan tayo ng Panginoon. And here we are, Jesus. And here we are, lifting our hands to you. Yes, Lord Jesus, we give you glory. And here we are,
giving you thanks for all you do. And as we praise, oh, worship your holy name. Yes, Lord Jesus. And you are here, dwelling within our prayer. Oh, I feel the pull. I feel the pull. I feel the pull. I hear the call, and I know His Spirit's moving me to give my all. He speaks to me, and I agree. Lord, please come and take control. I feel the pull. Oh, the anchor roll. We sing the anchor roll. The anchor hold. Though the ship is battered, yes, the anchor hold. Yes, Lord Jesus. Though the sail are torn, I have fallen down on my knees as I praise the raging seas at the anchor hold. In spite of the storm, it's Jesus I really want to see. It's Jesus I really want to see. Yes, Lord. Hallelujah. Glory. It's Jesus I really want to see. Yes, Lord Jesus. The more I see of this world, the less it means to me. Yes, it's Jesus I really want to see. Oh, heaven, something sweeter. Oh, heaven, sounding sweeter all the time. Yes, Lord. Seems like lately, and it's always on my mind. Yes, Lord. Oh, someday I'm gonna leave this world behind. Oh, heavens, sounding sweet.
I realize when you arrive, there's been so much to view after you've been there 10,000 years, a million, or maybe two. Look for me, for I will be there too. Look for me, for I will be there. Oh, we worship you, Jesus. We give you glory, we give you honor and power. Belong to our Lord Jesus Christ. Hallelujah. God bless you, Ate Bonnie. Para po sa pagpapatuloy ng ating gawain. Tayo po natin mga kupo ng mga kapatid at salamat sa Panginoon at sa mga awitin na makalangit ay tayo ay nire-relax at nire-repress natin Panginoon sa mga spiritual nating kalagayan. Sa pagpapatuloy po ay tinatawag ko na sila Sister Colleen and Company para sa paghahandog po ng awit. At maganda-handa rin si Sister Tess Mendoza para sa kanyang maiksi na testimonya. Dahil nais natin bigyan ng panahon. Ang ating speaker ngayon nagaling pa ng medyo malayong lugar. Mga baybayin dagat. Nais ko po muna magpapatuto muna ako saglit. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon yung last year po. Umuwi po kami ng probinsya. Nagpapasalamat po ako sa pag-iingat niya. Yung paggabay niya po sa amin sa pagbalik po dito at yung sa Bagyong Yolanda na rin po, isa po kami dun sa signal number 4. Nagpapasalamat po ako kasi iningatan niya po kami dun sa lugar po ng Visayas. Naging ligtas po kami kasama po yung pamilya ko, yung buong kamag-anak ko po na naroroon. Yun lang po. Nais po naming hadugan yung Panginoon ng awit sa dakilang katapatan. Tulad ng pagsikat ng kwentong araw, tuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking purihin. Daghila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, Diyos, ika'y aking purihin.
aking awitin. Iyong katapatan, walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, dapat kang ang tunay. Wala pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi. Maging hanggang wakas itong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailan iahon. Pag-ibig mo'y alay sa akin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos. God bless you. Salamat sa Panginoon. Kagabi, pinagpahin namin si Brother Reynante kagabi. At siya po ay may naramdamang sakit sa kanyang mga binti. At mga muscle pain siguro. At ngayon ay kasama na natin siya para magpasalamat sa ating Panginoon. At ako, Sister Tess Mendoza. Hello, nawala pala akong boses eh. Magandang gabi po. Kagalagan po sa akin na magpatotoo po ako. Bagamat kinakabahan na naman ako. Actually po, ipatotoo ko lang po yung nakarang camp. Talagang na-bless po ako sa camp. Actually po, before po, pag sinabi mong camp, parang nagko-comply lang ako dahil message believer po ako. So, ibig sabihin po, before po talaga ang camp sa akin, talagang, ma-attend lang po talaga po ako, pero yung 100% sa puso ko, wala yun. Tapos, takot ako sa New Year. Ayoko magpalit ng taon, kasi parang sabi ko, Lord, parang pag nagpalit ng New Year, darating na ang Panginoon. Lord, wag muna ngayon, parang awa mo na, kasi hindi pa ako handa. So, nandun talaga yung takot sa puso ko. Kapag nagsasabi si Pastore na, unang taon, bagong taon, magkakaroon tayo ng communion. Nalalambot po talaga ako pagdating sa communion, kasi alam ko, sabi po, laging sinasabi, huwag kang magko-communion kung di tama ang puso mo. Pag hindi naman po ako magko-communion, tatanong kagad ako si Sister Bennett, bakit wala ka? Alam ko sa puso ko, si Sister Bennett talaga, alam niya ang nangyayari sa buhay ko, kaya talaga nagpapasalamat ako, bagamat wala akong family dito. Nagkaroon ako ng ate na kagaya ni Ate Bennett na talagang laging nakaalalay sa akin. Nasasaktan po ako kapag ang mga malapit sa puso ko ay sinisita ako, pero hindi ako nagagalit. Pero kahit gusto kong sumunod, hindi ko magawa talaga. Hindi ko alam kung paano. Kaya dumating ang dahil sobrang tigas pa rin ng puso ko, bagamat may takot sa puso ko, binigyan po ako ng karamdaman ng Panginoon na hindi alam ng iba dito. For 4 years po, nag-suffer po ako na hindi ko po alam kung hanggang ngayon kung ano yon. Even, pati po yung mga doktor, hindi nila nalaman kung ano po yon. Actually, nagsimula po yun sa simpleng pananakit lang po ng yung puson ko. Pag sinusumpong po ako, namimilipit po ako, kailangan makapunta po ako ng CR. Pag nakapag-release lang po kahit na konti lang,
okay na po yun. Pero tumitindi po yung sakit, as in iniiyakan ko na, Lord, biglang dumating sa isip ko, sabi sa lagi sa prayer, kung ayaw mong sumunod, ayaw mong magbago, kukunin na lang kita para hindi ka mapunta sa kanya. Sabi ko, Lord, kukunin mo na ba ako? Sabi ko, talaga yun po ang dumating sa puso ko dahil nga sobrang tigas ng ulo ko. So nag-suffer po ako. Sabi sa akin ni Sir Bennett, ayusin mo na ang buhay mo. Ayusin mo na, yun na lang ang nihintay sa'yo. So, hindi ko pa rin po masunod yung gusto ni Sister Bennett. Ang Panginoon na po ang gumawa sa buhay ko. Kaya sumunod na po ako kay Lord. Kaya this last camp meeting, tunay po talagang, ngayon lang po ako nag-camp meeting na 100% ang puso ko. Na-bless po talaga ako kasi hanggang sa, kung nandito lang po yung mga kasama ko sa hanggang sa tulugan po, umiiyak po ako. Sabi ko, Lord, ngayon excited po ako mag-New Year. Excited po ako sa 2014 kasi alam ko po na yung mga prayers ko, mga blessing na nahudlot noong 2013, bubuhos po lahat yun. Kanina nga po, nasa DO ko, sabi ko, ito na ang umpisa. Kaya po, binabalik ko po lahat ng papuri pasalamat sa ating Panginoon. God bless you, Sister Tess. Tunay nga na minsan ay malakas si Isaw eh. Di ba? Pinag-aaralan kagabi yung Isaw, medyo talagang malakas kumatak yan eh. Natatalo si Jacob doon sa loob. Salamat at meron tayong salita. Sabi nga, laban lang, laban. Pag hindi tayo lumaban, gagapiin tayo ng kaway. Kailangan pag natin ito, makahulagpos tayo sa ganitong kaparaanan ng kaway. Huwag natin kakalimutan palagi na ang Diyos ay kasama natin sa laban. Amen. Praise God. Sana tayo? Tatawag ako ng mag-pray sa ating offering at pakihanda na yung We Are Here to Praise You para habang nag-pray si Brother Mauro. Brother Mauro, please. Sige, pag-pray natin mag-pray. Yuko tayo bilang pagbibigay galang sa salita ng Panginoon. O God, minsan pa kami po ay nagpapasalamat muli, Lord. O God, na dinako mo kami sa dakong ito, sa bahay-sambahan, Panginoon. O God, at kinikilala namin, Lord, na ito'y biyaya, Panginoon, na o God, humatak, Panginoon. O God, upang makapakinig ng iyong salita, Lord. O God, na siyang kagalakan. O God, siyang O God, nag-aayos ng aming buhay, Panginoon. Puno man kami ng mga pagkukulang sa iyo, aming mga kahinaan, Ama. Ngunit biniyaan mo kami, Lord, na ipakilala ang iyong kabutihan, Lord. At kami po'y tagapagmana ng iyong kaharian, Panginoon. O God, na itinalaga, Panginoon, O God, naglilingkod sa iyo, Ama. Kaya nagkakalakip-laki, Panginoon, ang ikabubuti, Panginoon, O God, sa buhay ng iyong mga anak. At narito, Panginoon, dumadako po kami sa mga Lord, pagbibigay, Panginoon, ng mga kaloob na, O God, pinagkaloob mo upang kami, O God, makapaghandog sa iyo sa anyo na mga pagpapala, mga blessing na dumating, Panginoon, O God, sa aming buhay. At kinikilala namin, Lord, na ito yung supply, Panginoon, upang kami makapaghandog sa iyo, O God, makapaglingkod sa anyo ng pagbibigay, Panginoon. O God, narito mga blessing, hiling namin muli, bless mo, Panginoon, mga kamay nga, O God, patuloy na naghandog, O God, ng mga kaloob nito. Hayaan mo, Lord, na mapuno ng kasiyahan, kagalakan ng aming puso, O God, na makapaghandog sa iyo, O God, sa anyo ng iyong biyaya, O God, na kumikilos, O God, sa buhay ng iyong mga anak. Kaya salamat ng marami, Panginoon. Pinupuri ka namin, O God, pinasalamatan. O God, ito'y dakilang layunin, Panginoon, na makabahagi kami sa bahay-sambahan, Panginoon, upang patuloy na magamit, Panginoon, ang mga O God, ikapo na ito, Panginoon. Narito ang aming tithes and offering. O God, bless mo, Panginoon, para sa iyong kapurihan. Mauwi sa iyo ang karangalan, papuri, pagdakila sa iyong katastasang pangalan. Sa ngalan ng Panginoon si Kristo. Amen. Habang namibigay tayo, patuloy tayo magpuri sa ating Panginoon. Awitin natin yung We Are Here to Praise You. We are here to our hearts and sing. We
grace, oh God. Thank you, Lord. The best that we can be. And it is our love rising from our hearts. Glory, glory, hallelujah. As Christ, our Father, help us not to bless you and we heart and mind and will that say, I love you, Lord. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat sa Panginoon at sa mga bukas na puso na patuloy na mabahagi, mabalikat at antabay lagi sa pangailangan ng ating iglesia. Salamat po sa inyo. At tayo po tuloy-tuloy na po at meron po tayo welcome na bisita. Let's welcome our dear visitors. Si Ian Babaran at si John Dave Garcia. Invited by Sister Jessica Garcia. Pakitayo lang po. God bless you, Brad. God bless you. Nawa ay patuloy ng Diyos ay kumilos sa buhay nyo. At mahayag siya at makilala para ang buhay nyo ay mapagtantuin nyo na ang buhay ay hindi lang dito sa mundong ito, kundi meron pang buhay na tayo inaabangan. Amen. Praise God. Next, announcement po tayo. On Sunday, January 12, 2014, Sunday School Teachers Meeting at 2 o'clock p.m. Next, bismisa po natin. May prayer request po tayo rito. Madalang po ang mga announcement natin. Mamaya may mga announcement pa si Pastor. Siya na po ang bahalang mag-announce mamaya. Isang anyo po sa panalangin, isama nyo po sa panalangin si Sister Bioli dahil sa pagkirot ng kanyang tiyan at nahirapan din po siyang maglakad kanina. Naniniwala po kami na ang sama-samang panalangin ng mga banal ay tutugunin ng Panginoon na siya ay gumaling sa kanyang karamdaman ngayon. Salamat po. God bless, Sister Monica Apostol. At hindi namin nakasama si Sister Bioli kanina sa paglilinis. Nawa ang Diyos ay kumilos at mapagaling ating kapatid. Magandang gabi po sa inyong lahat at sa ating Panginoong Hesukristo. Nais ko pong humingi ng sama-sama ninyong panalangin para sa kagalingan ng sipon ng aking anak na si Michael Edmar at ng ubo ng aking ina na si Sister Nora. Maraming salamat po sa katugunan ng panalangin sa Diyos po ang papuri. Lagi tayong positibo lagi sa Panginoon na ang Diyos ay laging tumutugon. At alam natin may tamang panahon, kaya antabayan na natin ang pagtugon ng ating Panginoon. Steady lang kayo dyan. Sister Jean Urhe. Kaya din po, pakisama sa prayer si Zoe Rose. Sinumpong siya ng asthma ngayon. Inaangkin namin ang kanyang kagalingan sa oras na ito. God bless you, Brother Bonnie Florese. At wala na po, tayo po ay nagmamadali. Tayo po ay umupo ng matuwid at mag-behave tayo. At ang Diyos po ay kikilos muli sa ating alagitnaan. At nais ko pong tawagan natin Pastor para sa pagpapakilala ng ating tagapagsalita sa gabing ito. Pastor? Magandang gabi sa inyong lahat. Sa pangalan ng ating Panginoong Yesus, napakainam na makita kayo sa gabi ng ating panalangin na narito sa ating bahay-sambahan. Ito po ay pangalawang gabi ng ating pananalangin. At nung unang Miyerkules po ay pinagpala tayo ng ating Panginoon. At naniniwala ko yun ay patikim sa atin ng kung anong gusto niyang gawin sa mga prayer meeting natin. At kaninang umaga, unang devotion po ng men's department at sa akin pong palagay, isa yun sa pinakamagandang devotion namin kanina. Talagang ang presensya ng Diyos ay sumaamin at damang-dama namin ang kanyang pakikinig sa panalangin namin at karamihan po sa mga request na nabanggit ngayon ay actually naisama namin yun. Naramdaman namin ang pangangailangan ng paghipo ng Diyos sa mga may karamdaman sa ating kalagitnaan at proteksyon ng Diyos sa lahat ng klase ng sakit na naglilipana sa ating panahon.
So, wag po tayong mag-alala. Idinalangin namin yun. Lahat po ng dinadanas nyo ngayon, mga anak nyo, mahal nyo sa buhay, naniniwala kami na dininig ng Panginoon yung panalangin namin kanina para sa bawat isa. Amen. Ganun pa man, tayo ay patuloy na mananalangin para sa mga karamdaman na nabanggit kanina. Kaya akin po in-encourage ang mga kalalakihan na sana po sa mga susunod na gawain ng kalalakihan, every first Tuesday ng gabi, pagkatapos kinabukasan, devotion po, first Wednesday, sana po ay wag niyong kaligtaan, wag po kayong magkasala ng kasalanan ng omission. Sin of omission, di ba? Yan ang ating preaching nung nakaraang Wednesday. Sana mapagtagumpayan natin yan. Amen. Baka kung saan kayo mapunta dahil hindi kayo umattend sa ating devotion. Mas mabuti pa pong makasama namin kayo pagka dumarating ang ganyang mga petsa. Okay? Bukas po, ipag-pray nyo ang lakad namin maliban sa pagdalaw kina Sister Rhea at sa kanyang pamilya para sila ay makumusta at kung loobin ng Panginoon, mabahaginan ng mensahe yung pamilya ni Sister Rhea, ay titingnan din po namin yung campground na sinasabi ng kanyang tatay doon sa bandang Malolos din po. So tinitingnan natin kung makakita tayo ng mas magandang campground kaysa doon sa kasalukuyan natin ginagamit. So pag-pray nyo lang po, kung talagang maganda yung campground at magiging maganda ang presyo para sa atin, na maging maganda ang pakikipag-usap namin doon sa may-ari. Gusto ko rin i-announce na sa January 26, last Sunday ng buwan na ito ay magdadaos tayo ng communion natin. First communion natin sa taong ito, January 26, 4 p.m. in the afternoon. At sa gabing ito, supposed to be scheduled po ni Pastor Pepito, pero nakausap ko siya nung camp meeting at nagpaalam siya sa akin. Sabi niya, Pastor, gusto kong mag-concentrate ng gusto muna sa San Pablo. Sabi niya, meron ako mga kailangang asikasuhin at ayusin, kaya pahintulot niyo po na hindi muna ako makakadating dun sa dati kong schedule every Tuesday o every first Wednesday ng buwan para mag-preach. So, sabi ko, ginagalang ko ang leading ni Lord sa iyo. At salamat sa Panginoon dahil kanina, habang kami ay nag-fellowship doon sa lugar ni na Brother Eddie, kami nanananghalian, ay dumating po ang isang kaibigan na tubong Pasig din po. At kilalang-kilala nyo. At nagkukwento siya tungkol sa ministry, kung paanong sila po ay tinamaan din ng pinsala ni Yolanda. At siya po nananalangin dahil isa po dun sa dalawang church na kanyang inalagaan, yung struktura ng church na yun ay nagiba. Talagang nagiba po. Sa lakas din ng bagyo na tumama dun sa lugar nila. At sinubukan niya lumapit sa ilang mga brothers at sabi hindi raw po siya nabigyan dahil nakalaan po dun sa mga taga-Tacloban yung pondo. Nakaramdam po ako para sa kanya kasi hindi lang naman yung Tacloban ang tinamaan. Diba? Ang daming mga lugar na napinsala rin. At kung ang church ng isang message ay napinsala, diba? Nagiba, abay parang nasaktan po ako doon na by church ito ng message. Tapos nagiba, tapos kailangan ng tulong. Hindi man lang matulungan ng kahit kaunti. So parang ang Diyos inangusap sa akin right away na imbitahan siya na mangaral sa atin para may kwento niya ng konti kung ano ba talaga nangyari. And then also take the opportunity na siya ay marinig natin kasi matagal na panahon na hindi ko naririnig na mag-preach itong ating kapatid. Nung huling narinig ko siya, nagpapaawit pa lang siya noon. Ganun na katagal yun, ating kapatid. Ano? So, una ko siyang makita dito sa Pasig. Talagang blessed na blessed ako pagka siya ay nagsusong lead. Okay? At hindi nagtagal, nabalitaan ko na ginamit na siya sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, nag-evangelize, ginamit sa iba't ibang lugar. Hanggang sa ngayon ay dinala siya ni Lord sa malayong lugar ng Siargao Island. Alam niyo yung Siargao, yun po yung surfing capital of the Philippines. Right? Dinadayo po yun dahil napakaganda ng beach nila doon. At ang Siargao po ay sakop pa rin ng Surigao del Norte. Okay?
Sa hindi po pagtatagal, gusto kong ipakilala ulit sa inyo ang ating kapatid sa mga nakakakilala na at doon sa mga hindi pa nakakakilala ay gusto kong tawagin ang ating mahal na kapatid, Brother Bert Adcon, pastor po ng Church of the Overcomer sa Siargao Island. God bless you, Brother Bert. Amen. Welcome. Tayo lahat ay tumayo at awitin lang natin yung sayo ang papuri. Amen. Amen. At bibigyan natin ng panahon kay Brother Bert. Bigyan natin siya ng suporta sa ating pakikinig sa gabing ito. Iniwala ko na merong nilaan ng Diyos na mensahe para sa atin ngayong gabi. Amen. Amen. Tayo lahat ay amen. Umawit. Sa'yo ang papuri at karangalan. Itataas ang kamay sa pagsamba. Ngalan mo'y dadakilain. Sa'yo ang papuri at karangalan. Itataas ang kamay sa pagsamba. Ngalan mo'y dadakilain. Dakila ka, makapangyarihan ka, kataas-taas ang Diyos, walang papantay sa'yo. Dakila ka, makapangyarihan ka, kataas-taas ang Diyos, walang papantay sa'yo. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Okay po. Okay po, makiiksi po muna tayo lahat. Pwede na po tayo makaupo pansamantala. So, ang masasabi ko po ay hindi na po ako bisita dahil kumbaga dito po ako lumaki. Amen. At siguro doon sa mga dati kong kasama ay alam nila ang history ng church. Noong 1987 nang sipain kami doon sa denomination. At pagkatapos ay nagsikap kami na may pagpatuloy ang may bahagi ang mensaheng ito na tinanggap namin. At mula po noon ay nananalangin ako sa Panginoon kung ano ang sakto niyang kalooban dahil may mga minsan problema na dumarating na para bagang nagtatanong ako sa Panginoon kung ano ito. Pero dumating po yung panahon na dinala ako ng Diyos doon sa Siargao Island. At doon po ay nagpasimula po ako naghayag ng mabuting balita at binahagi ko ang mensaheng ito na ating tinatanggap ngayon. At doon po ay nagkaroon agad ng isang church. At lumipas ang ilang panahon ay naging dalawa po ang naitayo ng Panginoon doon na simbahan. Kaya iyon po ang sakdal na kalooban ng Panginoon na ako'y dinala doon sa Siargao Island. Kasi po yung Siargao Island ay medyo malayo na po yun doon sa Surigao City. At kung hindi talaga siya tinawag ng Panginoon at walang burden, sa palagay ko po ay hindi siya magtatagal doon sa Siargao Island. Kasi po iyon ay mahirap na lugar. At pagdating pa ng tag-ulan ay mahirap po magbiyahe sa karagatan kasi po malalaki ang alon. Yun po ay kumbaga Pacific Ocean na po yun. Malapit na po yun sa China Sea. Kaya pagka may mga bagyo pong dumarating ay kami po yung unang dinadaanan ng bagyo.
At kung may mga tsunami naman po na dumarating, doon po dumadaan yung tsunami, yung mga malaking alon. Para po kasi yung highway yan eh. Kaya yung, kaya yung mga talagang, mga talagang hindi pa masyadong mahigpit yung yakap nila sa Panginoon ay hindi po tumatagal doon sa lugar namin. Kaya, yun lang po ang gusto kong iparating sa inyo. Katulad po ng sinabi ni Pastor Ray kanina, na ang ating dalawang church doon po ay nang bumagyo ng Yolanda. Signal number 3 po siya. At hindi po namin talaga akalain ang aking may bahay na pagdating po ng alas 12 ng gabi ay humina na po yung bagyo at nagtuloy po siya ng Tacloban City. At doon po sa Tacloban City talagang marami pong namatay at talagang wash out halos sa mga bahay doon. At kaya po nagpapasalamat ako dahil yung church doon sa GL, ibig po sabihin ng GL, General Luna, ay ang bubong lang po ang nasira. Pero yung church po doon sa Bagakay, yun po talagang nagiba siya dahil sa mahihina lang po yung ginamit na materialis. Kaya kami po ay talagang nagpipray kung ano ang kalooban ng Panginoon na sana si Lord ang mag-provide dahil karamihan po ng mga kapatiran natin doon ay mga magsasaka lang po at wala pong silang stable na trabaho. At hindi po ako nagpaparinig, no? Tayo magkakapatiran tayo sa Panginoon. Kapag binubuksan ko nga po yung tithes pack, besan 50 pesos yung laman. Pagkatapos doon pa po kakain sa bahay. Pagkatapos hinahatid ko pa ng tricycle. Kaya ganun po ang ministry ko doon. Kaya sabi ko nga, kung talagang hindi siya nilagay ng Panginoon doon, hindi po tatagal. Kasi po doon, iba po ang lifestyle doon sa Siargao, kung ang almusal namin kamuting kahoy, ay talagang kamuting kahoy lang yon. Sisa na po kayo, ha? Medyo naninibago po. Naninibago po ako ng konti. So, ganun po doon ibig ko sabihin, ganun po doon ang lifestyle ng pamumuhay. Kaya, dahil ako'y sanay naman, ang unang-unang ministry ko po ay sa Mindoro Oriental, sa mga mangyan. Alam niyo, mahirap mag-ministry sa mangyan. Kailangan abutin mo yung label nila. Ha? Ay kung purma ka doon, naka-spotting ka, pupuntahan mo bundok, hindi mo mawawin yung mga mangyan. Kinakailangan magmangyang ka rin. Kaya flexible po ako, kahit sa kung dito naman sa Maynila, pwede papurma rin. Hallelujah. Amen. Bisa nagbibiruan po kami nila, Brother Sog. Talagang pag dito ako, feeling parang professional eh. pero po doon sa Siargao, para ako magsasaka. Kasi po yung pinupuntahan ko mga lugar, siguro 35 kilometers, hindi ka po pwede doon magdamit ng ganito. Kasi taakyat mo mga bundok. Tapos pagka minamalas ka pa, dadaanan mo yung dinaanan ng kalabaw, puros putik yung pantalon mo. Hallelujah. Pero salamat po sa Panginoon, ang lahat yon ang kapurihan ay sa Diyos. Amen. Hallelujah. So, nagpapasalamat po ako, una sa Panginoon, at sa pangalawa ay sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong ito ng ating mahal na Pastor Ray, kasama po ang ating mga kapatiran. At kanina po ay nagpipray nga kami doon sa taas at hinihiling ko po na sabi ko, Lord, ako'y hindi magaling mangaral. Dahil kung mapapansin nyo, yung aking panalita ay may halo ng Surigao.
Taga Surigao po talaga ako. Pero dito ako lumaki, 1969. Dito na po ako sa Maynila. At itong 2008 ay binilig ako ng Panginoon doon sa aming lugar. At doon ay kagaya po na sinabi ko kanina na ibinahagi ko ang salita ng ating Panginoon. Lalo na ang mensaheng to sa walang kapanahonan ito. So siguro po, di na ako magtatagal dahil ano lang naman to, midweek service natin. Tatayo po tayong lahat. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa 1 Corinto 15, versikulo 58. Sa 1 Corinto 15, versikulo 58. Kaya nga mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makakilos na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Sundan po natin sa Hebreo 6, versikulo 19. Na ating inaaring tulad sa sinipiti ng kaluluwa, isang pag-asa na matibay at matatag at pumasok sa nasa loob ng tabing. Tayo po yung mananalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos, sa pangalan po ng aming Panginoong Kristo Jesus, darito po ang isang pagkakataong ipinagkaloob niyo sa amin na kung saan ikaw ay aming sasambahin. Lord, katulad ng panalangin namin kanina, Panginoon, na walang ibang pwedeng itaas kundi ikaw. Kaya sa gabing ito, Panginoon, kilala mo ang iyong lingkod, Panginoon. Maliit lamang ang iyong lingkod, O Diyos. At wala akong mensahe na dala-dala, kundi ikaw ang magmiminsaheng sa gabing ito. Lord, ilagay mo ang salita mo sa aking bibig upang ang lahat, Panginoon, lalabas sa aking bibig ay magiging pagpapala ito sa aking mga kapatid na narito sa gabing ito. Panginoon, ipalaala mo sa akin ang lahat kong sasabihin upang, Panginoon, ay mapagpala at maging kalakasan ang salita mo sa bawat isa sa amin sa gabing ito. Sa aming binasa, Panginoon, na bersikulo, Lord, ikaw ang mag-rebuild nito sa bawat isa sa amin kung ano ang ibig sabihin. Kung kaya't, Lord, sa gabing ito, Panginoon, kami ay nananalangin, Panginoon, na samahan mo kami sa gabing ito, O Diyos. Buksan mo po ang aming mga puso't isipan para maintindihan namin ang salita mo na aming binasa sa gabing ito. Kaya Lord, hinihiling ko po sa gabing ito, Panginoon, na bago man magtapos ang gawain ito, huwag mo pong pahintulutan na uuwi kami sa aming mga tahanan na wala kaming dalang pagpapala, Panginoon, nagmumula sa iyo, O Lord. Kaya sa gabing ito, Panginoon, hinihiling ko po, samahan mo ako. Ikaw po ang magpalalaala sa lahat kong sasabihin. Ikaw ang magbibigay ng makalangit na kapahayagan, Panginoon, sa mga kapatid ko sa gabing ito. Lord, ipinagkatiwala ko na ang salita mo
na ikaw mismo, Panginoon, ang author ng salita mo, kaya't ikaw din, Panginoon, ang may karapatan na magbigay ng makalangit na pagkaunawa sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus, naming Diyos. Amen. Okay po, magsipulat po tayo. So, nanibago talaga ako, mga kapatid ko sa Panginoon. Okay. Ngayon, sabi ng prophet, no? Sabi ng propeta natin, you're sitting in the church tonight because your duty is to express God to this nation and the people. Ito raw ang ating buong katungkulan na narito tayo sa gabing ito para itaas natin ang ating Panginoon. Hindi tayo pumunta rito para magtaas ng tao. Kundi tayo pumunta rito para itaas natin ang ating Panginoon sa ating mga katabi, sa ating mga kaibigan, at sa ating mga kapitbahay. Amen! Hallelujah! So gusto kong mangusap sa pinakasimpleng pamagat, stable. Matatag. Hallelujah! So, dadalhin ko kayo doon muna sa isang istorya. Kung matatandaan nyo, mga kapatid, sa time ni Abraham, sa Genesis 22, ay dumating ang isang malaking pagsubok sa buhay ni Abraham, na sinabihan siya ng Diyos na, Abraham, bumangon kang maaga, at dalhin mo ang iyong anak na siya Isaac doon sa lugar na aking ituturo sa iyo. At ialay mo doon ang iyong anak, si Isaac. So makikita natin, mga kapatid, sa Panginoon, na itong si Abraham ay sumunod. Amen? Could you imagine, almost 25 years na naghintay sila na magkaanak. Pero nung may panganak na, ang kailang anak na hinihintay, na hiningi sa Diyos, ay ang sabi ng Diyos, Abraham, ialay mo ang iyong anak. So makikita natin, dahil yung pagsubok, yung testing na dumating kay Abraham, amen, makikita natin, mga kapatid, na very stable yung kanyang panampalataya. Amen. Hallelujah. Amen. Yung isang anak niya ay hindi niya ipinagkait sa Diyos. Amen. Iyon ay sinubok si Abraham ng Diyos para makita kung totoo, kung gaano ka-stable o gaano katatag yung kanyang panampalataya. At si Abraham ay nakapasa sa testing. Oh my! Minsan sa atin, mga Panginoon, yung araw ng Linggo sa Miyerkules, ipinagkakait pa natin. May. Samantala si Abraham, buhay ng kanyang kaisang-isang anak, hindi ipinagkait. Amen! Hallelujah! Alam niyo ba, minsan may dumarating sa atin ng mga pagsubok. Yung mga pagsubok na yan, hindi para magiging kalugihan natin. Amen. Yung mga pagsubok na yan na dumating sa atin para ikaw ay tumatag. Para makita ng Diyos kung gaano katatag, kung gaano katibay ang tayo mo sa harapan ng ating Panginoon. Madali mag-claim na ako ay born again. Madali mag-claim na ako ay end-time message believer. Pero paano kung dumating ang pagsubok sa buhay natin? Amen. Hallelujah. Makakaya pa kaya nating purihin ang Diyos? Dahil pag dumating ang mga problema sa buhay natin, kung minsan, mga kapatid ko sa Panginoon, ay mawawalan ka na minsan ng gana na makipag-fellowship. Minsan mawawalan ka na ng gana mag-church dahil naroon ka sa malaking pagsubok. At makikita natin
na si Abraham, hindi lang maliit na pagsubok yung dumating sa kanya, napakalaking pagsubok dahil yung kaisang-isang anak niya ay papatayin. Iaalay. Now, kung sa ating kayang gagawin ng Diyos yun, sasabihin, ialay mo sa akin yung minamahal mong anak, ialay mo sa akin yung minamahal mong apo, ano kaya ang ating mararamdaman? Amen? Susunod pa kaya tayo? Amen. Pero si Abraham, mga kapatid ko sa Panginoon, dahil totoo ang kanyang panampalataya, amen, alam ni Abraham, dahil si Abraham mayroong siyang revelasyon, amen, alam ni Abraham na siya'y sinusubok lamang ng Diyos. Amen. Kaya pag may dumating yung mga pagsubok sa ating buhay, mga kapatid, amen, sabi ni Brother Branham doon sa kanyang preaching na divine love, sabi niya, pagdating daw ng pagsubok, tagalogin ko na lang, pagdating daw magsubok, ay lumakad tayo katulad ni Kristo. Ang problema, pag may ng pagsubok, ang lakad natin, iba na. Amen? Patabog na yung lakad natin. Dahil may pagsubok. Amen. Sabi ng prophet, pagdating ng pagsubok, magsalita kayo katulad ni Kristo. May pagsubok tayo, yung lumalabas sa bibig natin, hindi na naging pagpapala. Amen? Hallelujah! Amen! Diyan nakikita ang tunay na end-time misbeliever pagdating ng pagsubok. Hallelujah! Enoch, walk with God! Hindi ibig sabihin na si Enoch ay naglalakad, nakaakbay-akbay ang Diyos o ka-holding hands ang Diyos. Ibig sabihin, si Enoch naglalakad na kasama ang Diyos sa kanyang puso. Amen. Hallelujah. Kaya si Enoch, mga kapatid ko sa Panginoon, stable ang kanyang panampalataya. Hallelujah. Amen. Glory to God, Jesus Christ. Amen. At doon, mga kapatid, makikita natin na doon sa verse 5 ng 22 ng Genesis, sabi ni Abraham doon sa kanyang mga alipin, dumito muna kayo at pagkatapos ay bababa kami. So makikita natin na ang sabi, ihahalad yung anak niya. Pero ang sabi ni Abraham, dumito muna kayo at pagkatapos ay babalikan namin kayo. Amen? Ano yun? Genuine faith. Amen? Hindi nag-alinlangan si Abraham sa pangako ng Diyos sa kanya. Amen. Hindi nag-alinlangan. Hallelujah. Amen. At doon, mga kapatid ko sa Panginoon, at sa verse 19, kinawakan yung punyal at ituturok na doon kay Isaac. At doon, dumating yung boses ng anghel. Abraham, wag mong gawin ang bagay na yan. Dahil sinubok ka lamang ng Diyos. At mga kapatid, ang magandang istorya, si Abraham ay nakapasa sa testing. Amen. Pag tayo yung sinusubukan, mga kapatid ko sa Panginoon, tinitesting ka lang ng Diyos kung gaano ka-stable ang panampalataya mo. Amen. Hallelujah. Kaya pag may mga pagsubok tayo, huwag tayo magmukhang malungkot. Lumakad tayo ng lakad ni Kristo. Magsalita tayo ng katulad ng salita ni Kristo. Kumilos tayo ng katulad ng kilos ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Hallelujah. Amen. Glory to God, Jesus Christ. At isa pang maganda natin na tularan, mga kapatid ko sa Panginoon. Sa Daniel chapter 3, verse 1 and 2 to 14, makikita natin doon ang tatlong Hebreo na mga genuine born again na subok na matibay ang kinampanampalataya. Dumating sa puntong yon na sinubukan ng tatlong ito, Sadrach, Mesach at Abednego. Amen. Hallelujah.
At ang gumawa ng batas si Nabucodonosor na ang sino mang hindi sumamba sa estatwa at manalangin ay walang pagsasalang sila ipapatayin sa pamagitan ng pagtaboy o paghulog doon sa horno. At dito makikita natin, mga kapatid, kung mabasahin natin yon, itong tatlong itong Sadrak, Mesach at Abednego, amen, ipinapakita nila yung kanilang katatagan sa panampalataya. At ang sabi ng Nabucodonosor, ng tatlong ito kay Nabucodonosor, mahal na Nabucodonosor, kahit ano pa ang gawin mo sa amin, kahit patayin mo man kami, hindi kami sasamba sa larawang yan. Amen. At doon, mga kapatid, natuloy ang punishment sa kanila pamagitan ng paghulog doon sa horno ng 7 bisis pinainit na apoy. At dahil doon, mga kapatid ko sa Panginoon, nung madaling araw na bumangon si Nabucodonosor at gusto niya ma-confirm kung abo na nga ang tatlo, habang naglalakad si Nabucodonosor, at sabi niya, Sadrak, Mesach at Abednego, buhay pa ba kayo? At sumagot Sadrak, Mesach at Abednego, mahal na hari, buhay pa kami dahil ang Diyos namin ay buhay. What's that? Tinisting sila ng Diyos. Sa atin minsan. Amen. Hallelujah. Minsan wala lang pamasahe. Hallelujah. Iririso na, Pastor, di ako makaka-attend kasi wala akong pamasahe. Amen. Hallelujah. Pero makikita natin Sadrak, Mesach at Abednego, mga kapatid ko sa Panginoon. Kamatayan ang kapalit, pero hindi nila alintana yung kamatayan na yun dahil alam nila na ang Diyos ay buhay. Kaya niyang palamigin ang apoy. Amen. At doon makikita natin yung estibol ng panampalataya nila. Matatag. Amen. Hallelujah. At nakita doon ni Nabucodonosor yung katatagan ng panampalataya ng tatlong ito. Amen. Dumating sa kanila yung pagsubok na yon. Hallelujah. Nakapasa ang tatlong ito, mga kapatid ko sa Panginoon. Amen. Hallelujah. So makikita natin na ang Biblia mismo ang nagsasabi na dapat tawagin tayo na mga overcomer. Paano tayo matatawag na overcomer? Amen! Sa maliliit na mga bagay, na mga trials, ay hindi tayo mag-overcome. Dapat maipakita natin ang totoong nating panampalataya pagdating ng mga pagsubok. Doon lumalabas ang genuine na panampalataya pag dumating ang mga pagsubok sa buhay natin. Amen. Hallelujah. Glory to God. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, mayroon lang akong babasahin sa inyong mga quotes ng prophet. Sabi ng prophet sa kanyang pangangaral na Time to Tested of Memorial, page 46, sabi niya, that's the way God does His church. He gives you trial after trial, test after test after trial, until the life of Christ reflected in your life. Yung pala ang dahilan kung bakit ginagawa ng Diyos sa pamaraan na magbigay sa atin ng mga pagsubok. Ang sabi niya, after the life of Christ reflected in your life. Amen. Yung pala ang dahilan kung bakit ang isang manampalataya ay kailangan sa subukin para daw ang buhay ni Kristo ay mag-reflect sa buhay natin. Ang problema, pag may mga problema na tayo, ang nakikita yung ating pagkatao. Hindi na si Kristo ang nakikita.
Pagdating ng mga pagsubok. Okay. Until you become peaceful, sober, meek, gentle, humble, ready submissive, willing to turn your head from the things of the world. Pagdating daw ng mga pagsubok, mga kapatid ko sa Panginoon, ay kinakailangan maging peaceful ka. Mapayapa ka. Meek, maamo ka, marahan ka, magpakumbaba ka. Amen. Pero ito, kapag may pagsubok na tayo, hindi na makikita ito sa buhay natin kuminsan. Amen. Lumalabas na yung tunay na ikaw. Hallelujah! Amen. Hallelujah. At kaya natin yung aipihit yung ating ulo sa mga bagay ng sanlibutan. Dapat hindi natin mahalin ang mga bagay ng mundong ito. Sabi ni Brother Branham, nilagay lang tayo ng Diyos dito temporarily. Kaya huwag ka magkukumahog sa mga bagay ng mga mundong ito, mga kapatid ko sa Panginoon. Ikaw ay hindi taga rito. Taga langit ka. You are a stranger. Amen. Ang trabaho natin bilang estanghero ay ipakita natin ang attributes ng Diyos. Ipakilala natin ang attributes ng ating Ama. Amen! Anong attributes ang pinapakita mo sa panahon ng pagsubok? Nagdadabog ka! Nakasimangot ka! Wala kang gana makipag-usap na sa iyong kapatid. Amen! Hallelujah! Amen! Hallelujah! When Christ is in your heart, when the great trials and troubles come on you, He's still sweet to you. Kaya nyo ba to? Pagdating daw ng mga pagsubok, amen, magiging matamis lamang daw sa iyo to. Siyempre, pag matamis sa iyo, the joy of the Lord is my strength. Kahit walang pera, walang pansaing, kayang mong umawit, the joy of the Lord is my strength. Amen! Hallelujah! Amen! Hallelujah! Amen! Hallelujah! Glory to God! Hallelujah! So, yun ang sinabi ni Brother Branham. Amen! Another quote. If sickness is in your road, you are the boss. Your seed will possess the gates of his enemy. What are the afraid? Possess the gates. We have God's promise. We have His Word. We have His Holy Spirit. Every wall can be took down. It's already took down. The Son of God goes before us. His brothers are weeping, and there's nothing stand in the way of saint going to meet the promise of God. Death cannot stop it. Grief cannot stop it. The devil cannot stop it. We are more than conquerors. Amen. Hallelujah. Hindi pwede hahadlang sa iyo ang kamatayan. Amen. Hindi ka pwede hadlangan ng demonyo. Amen. Kapag may pagsubok ka, mga kapatid, hindi ka kaya hadlangan ng demonyo. Manatili ka lang maging matapat sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. So, makikita natin na kinakailangan pag dumating yung mga pagsubok sa buhay natin, huwag tayong aasta ng sanlibutan na asa. Huwag nating gagayahin yung kapitbahay natin na hindi manampalataya. Amen! Ang problema pag may mga pagsubok, hinihiram natin, binabalik natin yung ating mga old nature. Yung mga dati-dating mga ugali. Amen! Hindi ako tusol, ha? Basta mga Mr. Pito. Hindi po ako tusol. Pero sinabi ng prophet niyan, the old nature is got to die, and the new soul comes and lives you.
which is the nature of Christ. Amen. At yan ngayon ang nature ng bawat isa sa atin, ang nature ng ating Panginoon. Ang old desire is past. Amen. Ang mga lumang dating mga ugali ay past. At ngayon, bumaba ang Espiritu ni Kristo at ang kinikilos natin ngayon ay Espiritu na ni Kristo. Hallelujah. Amen. Glory to God, Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Another quote. God teach you like He did Abraham. He teach Abraham seed after him. And now the reason that we don't possess the gates of enemy, that the reason there is much among us, it because we not able to stand the test. Yun daw ang nangyayari na tayo daw ay mga bini na Abraham, na tayo ay sinusubok, pero may mga pagkakataon na hindi natin matayuan ang pagsubok ng Diyos dahil hindi natin tinatayuan yung pagsubok na dumating sa buhay natin. Kinakailangan mga kapatid, pag dumating ang pagsubok, alam natin kung paano natin tayuan yan. Amen! Huwag tayong tatalikod. Huwag nating pamarisan si Jonas. Amen. Tumatalikod siya. Huwag nating pamarisan si Jonas, mga kapatid. Harapin natin ang pagsubok na yan. Dahil alam ko, pag hinarap natin ang pagsubok na yan, ang Diyos ang mananagumpay. Kailangan lang makita, mga kapatid ko sa Panginoon. Makita yung genuine na panampalataya natin. Amen. Makita yon. Ang sabi, pag dumating daw yung mga karamdaman, ang sabi ng prophet, siya ay kaya nating paalisin. Kaya nating itaboy. Amen. Kaya sino na sa inyo? Si Jesus Christ. Ang nasa inyo ay si Jesus Christ. Mas dakila siya na nasa inyo kaysa sanlibutan. Sino na sa inyo? Ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Sino ang kasama ni Sadrach, Meshach at Abednego? Ang Diyos. Kahit sa kamatayan man, ay sinamahan sila ng Diyos. At isang punto sa nakita ko rito, yung Sadrach, Meshach at Abednego, meron silang panindigan sa salita ng ating Panginoon. Sa Cebuano, baruganan. Amen. May paninindigan sila sa salita ng Diyos. Dapat tayo, mayroon din tayong paninindigan sa salita ng Diyos. Amen. Ipakita natin na tayo ay manampalataya ng Diyos. Amen. Ano kaya pag may mga testing dumating sa buhay natin, kaya pa ba natin paninindigan ang salita ng Diyos? Kaya pa ba natin tayuan ang salita ng Diyos? Kapatid ko sa Panginoon, hindi ako galit. Hindi ako galit. Alam niyo, ang tono ng Surigao, galit lagi yan, pero hindi po galit yan. Huwag niyo ako ma-misinterpret. At wala rin akong karapatan na pagalitan kayo. Amen. May pastor kayo rito, Pastor Ray. Siya ang tatay niyo. Amen. Ang akin lang po, mga kapatid, ay palaala. Amen. Amen. Baka mayroon na nagkukompromiso rito na hindi na kaya tayuan ang salita ng Panginoon. Kaya nga sabi, Enoch, walk with God. Nag-iisa si Enoch kahit man siya pumunta. At alam niyo mga kapatid, diyan nakikita, diyan dumarating ang pagtitiwala sa iyo ng Diyos kung ikaw ay nag-iisa na lang. Amen. Pag wala na nakakita sa iyo, wala si pastor, andun pala sa Amerika. Wala naman si Brother Sog Brother Ed, wala naman Amen. Kuyari, titingin-tingon doon sa dyaryo, pero iba yung tinitignan.
Amen? Kailangan mga kapatid ko sa Panginoon, walk with God. Amen? Doon dumarating yung pagtitiwala sa atin ng Panginoon kung tayo'y nag-iisa at walang nakakakita sa atin. Amen. At doon humahanga ang Diyos. Amen. Narito ang aking anak na pagkatitiwalaan. Amen. Hallelujah. Kahit walang pastor, amen, nananatili silang matapat sa salita ng ating Panginoon. Stable ang kanyang panampalataya. Maging ang bunganga man ng impyerno ay hindi kaya siyang gibain. Amen. Hallelujah. Glory to God, Jesus Christ. Amen. Hallelujah. So, another coach. Si Kristo ay nasa atin. Sabi niya, the church is getting more power and power all the time. When the enemy comes like a flood, the Spirit of God will raise up the standard. Amen. Ang church ko do ay may kapangyarihan ito. Amen. Ang kapangyarihan ng church ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Amen. Hallelujah. Mayroon kang authority. May power ka. Tayo ngayon ang modernong Joshua. Amen. Pinatigil ni Joshua ang araw at ang buwan. Amen. Sa panahon ni Joshua, gaano kalaki ang panampalataya ni Joshua. Amen. Alam niyo ba, sa panahon ito, tayo ang mga modernong Joshua. Amen. Meron akong experience, mga kapatid ko sa Panginoon. Amen. Yung tsunami, pinanonood pa namin ni Sister Endang yung tsunami. Hallelujah. Pinanonood pa namin yung tsunami. No Man's Island na doon sa munisipyo namin. Amen. Nagkakatantahan na yung mga tao, natatakot, ang lilisik na ng mga bata. Iniwan na nila ang ilang mga tahanan. Amen. Pero kami ni Sister Endang punta lamang sa tabi ng dagat. Amen. Ginawa namin pasyalan yung boulevard. Ay ang lalaki na ng alon. Amen. At sabi ko, nung lumaki na yung alon at dumating na doon sa Purok 1, kasi Purok 2, Purok 1 yung malapit sa Baybayin, Purok 2 naman yung amin. At nung malapit na dumating yung malalaking alon doon sa Purok 2, na kung saan nandun yung bahay namin sa kayo malapit ang church, sabi ko kay Sister Endang, mag-pray tayo. At doon mga kapatid ko sa Panginoon, habang nagpe-pray kami, ay naramdaman ko na tumitahimik yung dagat. Amen. Sabi ko, dagat! Tumahimik ka. Amen. Tumahimik yung dagat. Amen. At yan ay nangyayari ngayon. Brother Branham, sa huling panahon, magpapadala siya ng kapangyarihan sa iglesia. Amen. Amen. Magpapadala siya na kapangyarihan sa iglesia. Amen. Ang Acts, ang Mark 16:16 ay papalo sa church. Amen. Sinabi ng prophet yan. Ang Mark 16:16 ay papalo sa church. Amen. Magkakaroon ka ng authority. Pwede mong sabihin, dagat, tumahimik ka, tatahimik ang dagat. At ginawa yan ng Panginoon. At pwede mo sabihin, karamdaman, TB, o ano, cancer, tumahimik ka. Amen! Why? Nasa iyo si Kristo. Nasa iyo ang mensahe. Kaya ikaw may authority. Amen. Hallelujah. So, Sadrach, Mesach at Abednego, nakita natin mga kapatid ko sa Panginoon na sinamahan sila ng Diyos. Bakit? Hindi sila nakokompromiso. Matibay ang kanilang panampalataya. Yan ang hinahangaan ng Diyos. Mga babae at lalaki, dalaga, binata, hinahangaan ng Diyos yan. Pagkaya ninyong tindigan ang salita ng Diyos. Amen. Hallelujah.
Ang aking inaanak, anak ni Brother Red, misa nag-a-apply problema dahil gustong pagpapantalonin. Amen. Ilan sa inyo dito mga kababaihan? Pero, tingnan nyo, dahil mahal nyo ang Diyos, kaya ninyong tindigan ang salita ng Diyos. Basta ang gagawin lang natin, titindigan lang natin. Kapag tinindigan mo ang Diyos, titindigan ka rin niya. Amen! Hallelujah! Amen! Stable. Amen. Subok na matibay, subok na matatag. Amen! Hallelujah! Now, doon sa binasa natin, Hebrews 6:10, amen, nakatulad daw sila sa sinipite. Amen. Parang angkla, anchor sa English. Meron palang alam niyo, pambundok lang ako. Hindi ako pang syudad. Pang 15 tao din lang ako. Kaya pag kagayang karami na, nininervous na po ako. Amen. Hallelujah. Sa binasa natin, Hebrews 6, verse 19, nakatulad sa sinipiti na matibay, subok na matibay at matatag. Amen. Ganyan po, hinintulad ng Diyos ang mga end-time message believer. Amen. Para silang angkla. Amen. Yung trabaho po, yung barko, malaki yan. At pagka umalis yung barko, kasama lagi yung angkla. At pagdating nila doon sa port o sa pier, ihulog nila yung angkla. At yung angkla, dire-diretso nila sa lupa. At may parang mga bingwit na nakakapit doon sa lupa. Amen. Parang siba. Okay. At yun ay nakatali sa barko. Napakalaking barko, maliit lang kumpara ang angkla. Amen? Makikita natin na kahit na malalaking alon ang dumaan sa kanya, nananatiling matibay ang barko, hindi pinapadpad, hindi rin siya hinahampas. Ha? Nakita nyo? Bakit? Yung angkla sa yung barko, ang trabaho ng angkla, kinakapitan yung barko. Amen. Hallelujah. Matibay yung angkla, kaya yung barko, kahit na hampasin siya ng malalakas na alon, hindi siya patpat pa rin. Hindi siya rin. Amen. Ganyan din ang isang Kristiyano. Kapag nakaangkla kay Kristo, dumating man ang mga pagsubok, hindi ka kaya pat pa rin. Matibay! Matibay ang panghawakan mo sa salita ng Diyos. Amen! Hallelujah! Pag dumating yung mga alon, sabi ng barko, gaganong-galon lang siya. Amen? Kaya-kaya, relax na relax lang yung barko. Amen? Alam niya ang barko na may kumakapit sa kanyang, amen, may kumakapit sa kanyang kamay. Ang kamay ng ating Panginoon. Gayan din ang Kristiyano. Komportable lang tayo. Pag dumating ang mga pagsubok sa atin, hinahampas na tayo, pero kaya mo pa rin magpuri sa Panginoon. The joy of the Lord is my strength. Amen. Hallelujah. Pero kapag ang angkla mo ay hindi lumapat doon sa lupa, delikado. Dahil pagdating ng malalaking alon at malalakas na agos, papadparin ka sa isang lugar na hindi mo gusto. Amen? Yung mga bangka, kapag yung angkla nila naputol at hindi umabot doon sa lupa, nakabitin lang, amen, pag dumaan yung mga alon, hindi niya alam, pinapadpad na pala siya at malayo na siya doon sa pinakalugar na kung saan doon niya hinulog yung angkla niya. At ang pinakadelikado mga kapatid ko sa Panginoon, kapag ikaw ay tinangay na ng alon doon sa dalampasigan, doon ka ipaghahataw ng alon doon sa mga bato. At hanggang sa ikaw magkadurog-durog yung bangka. Tipo na naman to sa spiritual.
Mga kapatid ko sa Panginoon, once na naputol yung angkla, yung pagkahahawak natin sa Panginoon, kapag yan ay naputol, pag dumating ang mga pagsubok, amen, dadalhin ka nito sa hindi mo gusto. Amen. Kaya, siguraduhin natin ang angkla natin ay matibay. Ang angkla natin ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen. Dumating man ang sari-saring mga pagsubok sa buhay natin, hindi ka matitinag. Bakit? Nakaangkla ka kay Kristo Jesus. Kagaya ni Sadrach, Meshach at Abednego, nakaangkla sila sa salita ng Diyos. Amen. Dapat ganyan din ang mangyari sa atin ay nakaangkla tayo sa salita ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Kaya nga meron tayong kapangyarihan, meron tong authority, mga kapatid, na binigay sa atin ng Panginoon. Panghawakan natin. At doon, ibabalik ko kayo doon sa Genesis chapter 22, at doon, mga kapatid, doon nakita ng Diyos kung gaano ka-genuine ang panampalataya ni Abraham. Hindi niya ipinagkait ang kanyang nag-iisang anak. Amen. At hindi malamang si Abraham nag-react. Kung minsan tayo, pag may dumating yung mga pagsubok na parang iniisip natin na parang kalugihan natin, minsan iniisip natin na, ganun ba ang Diyos? Bakit ganun si Lord? Ba? Parang kini-question pa natin ang Panginoon. Pero si Abraham, tingnan niyo ugali ni Abraham, hindi siya nag-question sa Diyos. Sumunod si Abraham by faith. Amen. Hindi niya question ng Diyos. Hallelujah. At dahil doon mga kapatid, nakapasa si Abraham sa testing na dumating sa kanyang buhay. Amen. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, katulad ng binasa natin kanina sa quote ng prophet, kaya raw dumarating ang mga pagsubok, mga problema sa buhay natin, para daw yung ugali ni Kristo ay mag-reflect sa ating buhay. Amen. Hallelujah. Iyon ang purpose ng pagsubok. Para makita kung gaano ka-genuine ang ating panampalataya, kung gaano tayo ka-stable sa panampalataya natin sa Panginoon. Tumayo tayong lahat. Hallelujah. Hallelujah. Oh Lord Jesus. Hallelujah. Oh God. Oh Lord. Mga kapatid, pwede ba nating awitan ng ating Panginoon? Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Sino nakakalam ng how great thou art? Wala pa akong sumbok rito, pero hindi ko po ganong kabisado yan. Sumabay na lang po kayo. Awitin po natin to na bilang pagsamba sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah.
Oh God. Hallelujah. Yes, Lord. Jesus, Panginoon, salamat sa maikling mensahe na pinadala mo sa gabing ito. Lord, hindi man ako mahusay na mga ngaral. Hindi man fluent ang aking panalita, Panginoon. Dapat alam ko na may mensahe. Meron kang mensahe na ipinarating sa iyong mga anak sa gabing ito. Hallelujah! Oh God! I think that God is times for me. Hallelujah! Yes, Lord! Amen. Lord Jesus. Hallelujah. Sa gabi ito, mga kapatid ko sa Panginoon, sa mga daang mga araw, kung kayo'y nakompromiso, kung nakompromiso man kayo na hindi nyo natindigan, tatayuan ang salita ng Diyos, narito ang Panginoon sa gabi ito, humingi ka ng rimat sa Diyos. Hallelujah. Kung ikaw ay kumilos na hindi katulad ng manampalataya, hallelujah, narito ang Panginoon na maituro at ating pagnasain na pagdating ng mga pagsubok sa buhay natin ay manatili tayong matapat, kumilos ng katulad ni Kristo, magsalita ng katulad ni Kristo, lumakad ng katulad ni Kristo. Kaya dumarating ang pagsubok, mga kapatid. Ito'y hindi para tayo ay malugi. Hindi ito kalugihan, kundi ito'y tagumpay natin. Ito'y kalakasan natin. Kaya pasalamatan natin kung may mga pagsubok na dumating sa buhay natin. At doon nakikita ng Diyos kung gaano ka ka-stable sa iyong panampalataya. Yes, Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. At gusto ko na po ibigay sa ating mahal na Pastor Ray. Siya na po ang magpatuloy. Amen. Amen. Masasabi lang na matatag tayo pagka dumaan na tayo sa maraming pagsubok. Isang bagay yung sabihin mo, ikaw ay matatag, ikaw ay matibay. Pero ang pagsubok ang magsasabi. Ang
ang mga mahihirap na panahon ng makapagsasaysay na ikaw nga ay matatag. Kaya ang sabi ng ating propeta, God loves to test His children. And He gives them trial after trial, test after test. Bakit? Kasi gusto niyang patunayan na kayo nga ay matatag. Salamat sa kanyang salita. Walang katatagan kung hindi tayo konektado sa salita. Dahil langit at lupa ay lilipas, ang sabi, ngunit ang aking salita ay mananatili magpakailanman. Salita niya ang ating angkla. Kaya tayo may katatagan dahil konektado tayo sa salita. Amen. Pagkatapos nating mag-pray mamaya, sa itaas sa mga request natin, nilid ako ni Lord na hilingan kayo na mamaya pagkatapos ng ating gawain, bago kayo magsialis, ay tutulong tayo sa church ni Brother Bert na kahit papano, hindi man natin may tayo yung kanilang church ng lubusan, at least makatulong tayo dun sa unti-unting pagre-restore ng struktura na napinsala ng bagyong Yolanda. Kaya magpapaiwan ako sa mga diakono natin muli ng isang basket dito sa harapan. Alalahanin niyo bago tayo umalis mamaya. Bigay natin ang ating tulong para sa church ng ating kapatid doon sa Siargao Island. Dahil lahat ay mananalangin ngayon, taas natin sa Panginoon lahat ng ating mga kahilingan.
Ang buhay ko'y hawak mo, Panginoon. Ang buhay ko'y hawak mo. Thank you, Father. We love you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Father. We love you. Thank you, Jesus, Lord. Ang lahat ay hawak niya. Ang lahat ay hawak niya. Puso ko'y panatag, pangako niya'y matatag. Ang lahat ay hawak niya. Ang buhay ko'y hawak niya. Salamat po. Ang buhay ko'y hawak niya. Daan may masalimut, di ako matatakot. Ang buhay ko'y hawak niya. Ang lahat ay hawak niya. Ang natin tumayo. Ang lahat ay hawak niya. Salamat po. Sa iyo kami matatag. Lahat ay hawak niya. Puso ko'y panatag, pangako niya'y matatag. Ang lahat ay hawak niya. Daan may pangako niya'y matatag. Puso ko'y panatag, pangako niya'y matatag. Ang lahat ay hawak niya. Ang lahat ay hawak niya. Hallelujah. Hallelujah. Ama namin, pinagkakatiwala namin ang buong buhay namin sa matatag mong kamay, matatag mong bisig. Lord, maaari kaming humawak sa abot ng aming makakaya sa bisig na yan. Pero salamat dahil hindi lang kami ang nakahawak sa iyo. Ang higit na mahalaga ay ikaw, ang bisig mo ang nakayakap sa amin, Panginoon, nakahawak sa amin. At ano pang mas tatatag dyan, Panginoon, na kami ay hawak mo sa iyong kamay. Bless mo po ang iyong mga anak sa gabing ito. Bless mo aming kapatid na ginamit mo ang munting ministry na pinagkatiwala mo sa kanya sa Siargao Island. Ang mga taong naroroon patuloy na mapagpala sa kanyang paglilingkod, Panginoon. Bless mo ang kanyang pamilya, Lord. Ang mga suliranin niya marahil na kinakaharap ngayon. Hallelujah. Father, sinisikap ng kaaway na gamitin para hinain siya, Lord. At pasukuin siya. Pero Panginoon, salamat sa pamagitan ng sarili niyang mensahe ay napaalalahanan kaming lahat na kami ay hawak mo. At wala yung singtatag dahil kami ay hawak mo. Ingatan mo ang bawat isa sa aming pag-alis. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo, ito pong aming dalangin. Amen. Hallelujah. Ang lahat ay hawak niya. Habang nagkakamayan tayo, paalala po yung ating tulong. Amen. Dito sa harapan, bago kayo umalis, pagpalain kayo ng ating Panginoon. Ang lahat ay hawak